So tara guys, itong unit na to na i-release natin. Kung interested kayo, may mga low down tayo, may mga zero down tayo for all Honda units. And syempre, especially for Honda City, kung interested kayo, for cash, PO transaction, even the fleet discount, mga company discount, inquire lang kayo, iwan ko dito yung contact number ko and Facebook account natin, PM nyo lang ako guys. So ngayon, check natin yung unit na to. So syempre, naka Honda Sensing siya. Nagpakabit ang kliyente natin ng hatch ng DD5. Naka DD5 yung kliyente natin. And then, pagdating sa engine natin, ang engine natin, tara guys. So, ang unit natin is 1.5 engine, double overhead cam siya. Tapos, L15 yung engine natin, 121 PS niya. And then, CVT transmission. Ang maganda dito, for the RS variant, meron tayong tinatawag na paddle shifter na pwede mong i-manual yung unit. So, meron tayong 3 years warranty and may ino-offer tayong extended warranty. So, ito ang pinaka, natin, so itsura ng engine natin. So, napakadali niyang paayos. So, wala siyang tinatago. Drive chain siya. Tapos, isa lang yung fitting belt natin. So, after that, check natin yung design naman ng front natin. Sa front design natin na yan, naka-LED na siya. Headlights, fog lights, LED, DRL natin, pati yung check lang natin yung fog lights, on lang natin. So yan, hindi lang siya naka-on kanina. So yung fog lights natin, LED, high beam and low beam natin, ayan, may ilaw naman. Tapos DRL natin. Tapos syempre, maganda pa sa Honda City RS, especially is naka piano black tayo, RS badge. So matte yung grills natin. Tapos ito, iba yung itsura kasi ng City RS compared to Honda City na V and S variant. So, hindi ganito yung bumper natin. So, mas pointy, mas sporty look. So, pagdating dito sa sides, tara. Sa sides naman, so, siyempre, yung wheels natin, 16 inches yung wheels natin. Yung pinaka-mags natin, alloy mags, and two-tone siya. So, sa front brakes natin, naka-disc brake tayo, tapos naka-drum brake naman yung likod natin. So, ang kinagandahan, pagdating sa Honda City RS, yun nga, naka-piano block yung grills, piano block yung side mirror, pati yung pinaka-shark fin antenna natin. Tapos, meron tayong side skirt. Ito yung side skirt natin. So, para mas maging sporty yung looks natin. Tapos, naka-smart entry tayo. So, ibig sabihin nun, pag yung key fob na sa inyo, basta within 3 feet or 1.5 meters, hawak lang kayo dito, ma-unlock yun na, and then, pindutin nyo na yung button to lock yung unit. So, pagdating naman sa rear, yung rear natin. So, papaayos pa natin, may mga pa siya, parang residue ng mga wax. So papaayos muna natin. Pero so far naman, nung pag-check naman namin, wala naman siyang problema, wala naman dent or any signs of discoloration. Kasi actually itong unit natin is kakadating lang para galing sa planta. So far sa ngayon, wala pa siyang tinatawag na stock report or yung CSR natin, Certificate of Stock Report. So more or less, kasi ang maganda dito sa Honda Green Hills, within 1 day, basta mapasa lang yung mga documents natin, may OR na tayo within 1 day. Tapos, second day or third day natin, may plaka na tayo and original ORCR. So, dito, pagdating sa rear portion natin, naka shark fin antenna tayo, defogger, tapos may mga isofix tayo dito. So, para sa mga car seats natin, naka-ducktail tayo na piano black, RS badge, LED. So, naka-LED yung pinaka, parang park light natin sa taillight. Tapos, yung diffuser natin, naka-carbon yan, mukhang carbon yung texture niya. And then, meron tayong dalawang reflectorized sa diffuser. So, yung kliyente natin ito, nakakabit, may DD5 siya. So, pero, papadouble check natin kung dapat ba nandito or nasa loob yata dapat kung So, ito, sa trunk space naman natin, ito yung mga freebies natin. So, aside from the 3M pin, meron tayong early warning device, matting, nasa loob naman. Tapos, meron tayong tools, umbrella, tapos keychain natin. Tapos, aside from that, meron pa tayong manual booklet. So, meron tayong leatherette na. Tapos, ito yung pinaka-space saver natin na reserve tayo natin. Tapos, yung jack na dito. So, check naman natin yung second row. Dito man tayo sa second row. Sa second row natin, syempre, especially for Honda City RS and V variant, meron tayong second row vent. So, second row vent natin, tapos meron tayong tinatawag na yung sa natin, yung charger port natin, na 12 volts. Tapos, for the safety, meron tayong side curtain airbags,
Ayan. Tatlo na lang naman. Papapalitan ko yun. Natatanggal. Yung clip nung stand natatanggal. Tara, mami. Oo. Nagmamadali ka lang ba sa kanya? Oo, magbilis lang yan. Okay na? Uy, kami napatawa ka. So, check naman natin guys yung driver side natin and front passenger side ng Honda City 1.5 RS. So, yung kliyente natin ito, nagpakabit siya ng DD5. So, iwan muna natin dito sa likod. So, lahat yan, naka 3M tayo na tint. Yung tint natin, pinakabit ng kliyente is light. So, yun. So far, pag tinignan natin yung mga plastics natin, sobrang fresh yung unit natin. Tapos, double check lang natin kung ilan yung mileage. Yung mileage lang natin is nasa 9 kilometers kasi kakababa lang talaga nito sa planta. So, yun na makikita nyo yung mga ito, katulad yan. Ayan, kakagaling lang din yan sa planta. So, yan, makikita nyo, kakapasok lang. So, isa to sa last the delivery for parang last batch na panghabol natin for the month of July para yung mga, syempre, yung mga hinahabol natin ng benta for quota talaga. Pang quota na tong, tong unit na to. So, yan, sidings natin. Naka-power fold tayo na side mirror. And then, may tweeter tayo. Meron tayong side curtain airbags. And meron tayong, ito, black yung ceiling natin. Map light natin. May ilaw naman so far. Ayan. So, ito meron tayong vehicle stability assist dito. Tapos yung sa may, sa may gas natin. Tapos sa hood natin. Tapos may mga, yan, central lock tayo. Ito, central lock. Tapos window, natin. So, check ko lang. So, gumagana naman pareho. So, good. Sa mga window naman, di natin mabababasa ngayon dahil nakakabit lang natin ng tint natin. Tapos dito, pag-adjust, so okay naman. Signal lights natin, check natin. Yan, gumagana naman yung signal lights. Paddle shifter. So may paddle shifter tayo. And audio controls, Bluetooth hands-free. Tapos yung sa cruise control natin, adaptive cruise control with low speed follow. Isang, feature siya ng Honda sensing natin. So, dito naman, yan, 7 inches yung, natin. Nako, yan, lakas. So, napakaganda nung sound system natin kasi may tweeter tayo eh. So, may dalawang tweeter tayo. Tapos, syempre, ang kinagandaan dito, may radio AM, FM, USB tayo. And then, at the same time, meron tayong tinatawag na Apple CarPlay and Auto Android. So, mamaya, didiscuss natin sa kliyente yan. So, sa aircon naman natin, may max cool tayo, tapos meron tayong remote engine start, so parang pwede mo i-start yung kotse and mapa-cool down natin yung cabin temperature. So ito yung thermostat natin, auto climates natin, front, rear defogger and defroster, and ito yung mga position ng natin. So ito nasa face lang siya. So air circulator natin, AC on off, and yung vent on off natin. So dito meron tayong 12 volts, USB, icon button, reverse camera, check natin. So yan, may wide view, normal view, and top view. So yan. So may neutral, drive, and S mode tayo. So far naman, okay naman yung unit natin. So last touch na natin, papunasan natin ng maayos. And then, may napansin lang ako dun sa hood, yung parang pinaka-stand natin. So, papaayos natin yun kasi medyo natatanggal siya. So, kanina, mapapansin nyo, nung binuksan ko yung hood, natanggal yung pinaka-stand niya. May mga clip lang kasi yun. So, yung clip niya medyo maluwag. Papaayos lang natin. So far, so good naman. Maganda naman yung resulta ng preparation ng unit natin. So, yun guys, nag-sign na yung kliyente natin. Punta na natin. Turn over na natin to. So, konting punas lang, tapos paayos natin instant. Sir, ikutan muna natin. Pa-start lang, Ira. Check muna natin yung ilaw. Sir, ang baba ng mileage, 9K lang. 9 lang. 9K yan nun. Ang taas na nun. Ayan, sir, ito mga kabatch niya. Makakarating lang. Ayan, so ikutan natin, sir. Uy.
May makita kang ibang kulay, sir. May maalikabok lang, pero sir, ikutan natin. Dent or ano. Ayan. So, 16 inches yung mags natin, sir. Two-tone. Tapos, disc brake yung harap natin. Sa rear brake natin, drum brake. May ABS tayo, tapos vehicle stability assist. So, power fold na to. Mamaya, sir, testingin natin. So, makikita mo, sir, sobrang niya. Tapos, may makikita kang mga puti-puti dyan, sir. May mga puti na yan. Ano yan, sir? Yung wax lang. So, hindi lang siya madukot. Ito. Yan. So, yung mga ganyan, mga wax lang. Pero ito, sir, pag yung mga bagong unit naman, hindi naman natin pinapabuff yung unit. So, kaya nga yung sabi ko nga dun sa nire-request ko sa kanila, yung pinaka-fresh talaga dapat yung binibigay natin. Kasi syempre, ni-expose din natin. So, pag may mga konting swirl marks lang din, hindi ko na pinapa sa kanila tuloy. Pangit, sir, tapos pag bivdeoan natin, di ba, ang pangit ng magiging feedback, yan. So, yung isa, medyo sablay talaga. Kaya sabi ko, wag na yun ibigay sa atin. Kasi pag may swirl marks, diba kasi babuff kasi yan, sir. So, yung bubong, sir, tingnan mo na lang, sir. Wala ko ng ilaw, sir. Sige, sir, ano natin. Pero mayroon ng ilaw. Yan. Kasi may mga ganito lang. May mga lang ng wax. Yan, may mga fingerprint. Yan. So, makikita mo yung kulay. Pearl din kasi ito, sir. Kaya makikita mo medyo parang nag-iiba rin siya ng kulay. Parang nag-yellowish siya. So, parang paggabi, parang i-block yung unit mo. Ayan, sir, makikita mo yung itsura niya. So, parang block to. Tapos, matatamaan ng araw. Medyo naglalayo pa. Nag-royal blue siya. Yan, sir. So, pagdating sa RS, yan, piano black, yung side mirror natin, grills natin, shark fin antenna, tapos ito. So, kaya malaking advice talagang ina-advise namin, sir, na magpa-ceramic. Kasi dark color, sir, talagang may-maintain mo talaga siya. Kasi pag inulan na yan, sir, yan, katulad yan itong gray, oh. Pag inulan na yan, maiiwasan mo din kasi, sir, kahit papaano, sir. Kahit yung mga rain acid kasi, sir, may iwasan, mas maano kasi siya, mas mapoprotektahan mo kasi. Ang problema kasi, sir, for example, may kliyente ako, naka-ceramic coating siya, tapos naiwanan niya sa parang puno ng mangga na dagtaan. Kasi, sir, pag ganyan, even sa sir, ipot ng ibon, yung ipot ng ibon kasi, sir, iba kasi, sir, yung acidity din ng ipot niya. So, nakukulo niya yung tawag dito, yung paint natin. So, maabot niya, sir, hanggang sa ilalim ng paint. So, doon nangyayari, hindi mo na siya matatanggal talaga. So, unlike pag may ceramic coating, sir, yung ceramic coating kasi, sir, magpoprotekta dun sa'yo para naka-cover talaga yung kotse niya, sir. So, ito, sa mold lang yan, sir. So, both sides may ganyan. Itong ganyan, kasi baka mapansin mo, sir, may, ayan, sir, ito, ayan. Nasa mold din niya yan, eh. So, dito, sir, sa likod, check lang natin. So far naman, goods naman. Gas-gas, check mo, sir, kung ano. Ito, sir, bibihira naman. Wala naman tumatama dito. Excuse me. Ayan. Ira, yung dito, nasa labas na naman. Wala kasi siya ngayon eh. Ang hirap eh. Pagkakatawain kayo na lang si sir, paloob ko na. Mas gusto mo ba sa loob yan? Ito. Loob ba dapat yan? Alam ko, dapat. Iba yung brand nung blush cam ni sir. Hindi pa yun. Oo. Lahat na kasi ganyan na. Ayan, oo. Pag DD pa, ganyan talaga. Pagka 1K mo na lang, sir. Wala ka nang babayaran nun, sir. Ipapalipat lang natin. Sa ngayon kasi walang Wala siya ngayon, hindi siya pumasok. Pero kasi mag-work naman yan, sir. Kumbaga, ang maganda kasi dyan, pag nasa loob, hindi siya nauulanan. Pati yung, may mga lang talaga. Panglabas. Panglabas siya, pang loob. Pero pag mga ganyan, pang loob na yan. Pero chat ko na siya, sabi ko, lipat mo to, sir. Hindi naman yan masisira, sir, ha? Kahit nasa labas yan. Palipat na lang natin kasi mas maganda talaga. Yung protection niya nasa loob talaga. Kasi may kliyente rin kami, ganyan din. Sir, napansin ko na agad. So, dito, yung mga freebies natin, sir. Early warning device, umbrella natin, tools, tapos yung keychain natin, yung warranty booklet na pouch, sir, kabigay na sa inyo, no? Tapos yung gas natin, nakarga naman na, sir.
So, yung ano natin, reserve tire natin, jack po. Yan. Ay, asa na yun dyan? Ito sir, sa may side po. Ito. Ito. Yan. Trunk tracer, tsaka mating. Sabihan mo lang ako pag interested ka. Pero malaking bagay yan sir. Hindi ko nga nadali kung gusto mo nga lang talaga eh. Yan sir, gilid, check ulit natin. Yan, check ulit tayo. Mga wax. Pero ano naman sir, kita mo agad kasi pong may gas-gas eh. Saka yung mga, kung may mga ulap-ulap. Ito sir, brand new. Pero may mga talaga siya. May mga parang hair scratch siya ganyan. Matatanggal kasi yan sir eh. Kumbaga lahat sir ng brand new may ganyan talaga. Yun yung actually sir, pagka nagpa-ceramic ka, first step talaga niyan is i-correct talaga. May color correction talaga. So color correct nila yan. Then after that, tsaka nila papahiran ng ceramic coating. Ira, pansinin mo lang to. Kung hindi man magpa-ceramic si sir. Oo. Ayan. Yung sasakit. Pero hindi, ito normal to eh. Ito lang, ito. Ayan. Kaya mas maganda talaga sir pag nagpa-ceramic. Pag nagpa-ceramic ka dyan sir, tanggal talaga. Tanggal. Meron ba tayong naka-ceramic sa taas? Wala yung nagsiceramic. Hindi, Na unit. unit. Yung mamay ang i-release natin. Gusto mo sir, tingnan mo. Masilip mo lang. Para kasi sir, yun eh. Iba yung kintab din sir. Ibang kintab niya, tsaka may hydrophobic din kasi yung ceramic coating. Tapos, tatanggalin talaga sir yung hair scratch. Kasi yan sir, normal talaga yan sir. Kahit ito, yan, hindi pa yung nare-release. Pag chinek natin yan sir, meron pa rin talaga siyang ganyan. Basta sir, ang natin, yung malalim talaga, yung nasasalat mo na mga gas-gas tapos dent. Yan talaga yung hindi mo matatanggal. Pero yan sir, once na magpa-ceramic ka, mawawala talaga yan sir. Kumbaga normal siya sa ganyan sir. Kumbaga hindi naman siya gas-gas. Yan, tapos pang natin sir, tatapakan namin sir dito. Huwag mo tapakan. Break pala. Ito. Yan, tapos, yes sir, may ilaw yung reverse light natin, LED na, brake lights natin. Ayan. Tsaka to, may ilaw. Tapos ito sir, may ilaw din pareho. Yan po. Ano pa rin dito ng wax? Okay, tapos sir dito, papatanggal mo ba yung plastic? Sige kayo. Tanggalin natin or okay? Madali lang naman siya tanggalin sir, hugutin mo lang. Ang pinakamahirap lang sir yan, dadanin mo lang yung sides. Yung sa may pinaka-sidings niya. Ito sir, hatak lang naman siya. Ayan. Pero yan sir, makikita mo talaga sir, walang lukot. Talagang fresh na fresh. Basta sir, indication ng unit pag walang CSR, kaka-deliver lang ng galing Thailand or Indonesia yung unit. Yung pala sir, yung tape niya, okay na. I mean, walang... Di ba yung iba, hindi May mga bubbles. So far naman sir, hindi mo na ibababa. Sir huwag mo na ibababa. Okay. Ilang araw na tong tint, may tubig-tubig pa eh. Ito sir napansin ko may tubig-tubig pa eh. Kaya hindi mo talaga siya Pero mawawala naman. mawawala yan sir tubig pa kasi yan eh. So hindi pa talaga siya natutuyo. Ayun. So sa ngayon sir, wag mo nang bigyan mo sir ng mga One way. ayan. Pag hindi nawala. Pag di nawala sir, papalitan natin sir. Sir, ka muna, upo ka muna doon, check natin yung last na natin yung wood. Daming Ira, daming ng wax. Yung parang sobra-sobra. Ito. Papunasan ko na lang ulit. Dito ka muna sir, sige po. Tapos, Sakay ka muna ma'am sa Tara, loob. ma'am. Hindi ka nakatay. tapos yung mga dala mo ma'am. Oo nga. Nakadala mo pwede nyo natatay. Tara mami. Sir, magpa-ceramic ka, matatanggal yun. Pero maganda sir, pakita ko sa inyo yung sa ceramic. Naka-ceramic. Kasi yung ceramic sir, hindi yun yung parang binibenta lang namin para, sir, actually, wala naman kinikita yung mga ahente dun. Add-ons lang.
Ngayon, ang maganda lang kasi doon, may iwasan mo ito sir, makita mo, tubig pa yan. Yan. So, indication siya nakakakabit niya lang. So, kung yung question mo sir na dapat bang mababa, bigyan mo sir ng at least hanggang Monday. Kasi hindi maaraw ngayon eh. Paulan eh, talagang mahirap on eh. Yan. Kasama. Hindi ito sa labas yan sir. Ito nakikita mo ito sir. Yan, tubig-tubig yan eh. Pero yan, nawawala yan sir. Ayan, natin mo gumagalaw pa oh. Kasi ito sir, ang pandikit kasi talaga niya, ini-sprayan muna siya ng tubig before ilagay yung, ayan o, ito. Ini-sprayan muna siya. So ngayon, pag ito sir, nainitan kasi, lumalapat na yan. Kumbaga yung yung tubig natin na nandito sir, na siya. Nag-evaporate siya dyan sa loob. Wag lang sir yung katulad na no, ayan, yan to. Ito, naman to, hangin naman yan. Pero yan, pag nainitan yan sir, naman siya. Lalapat naman. Pero just in case sir, na hindi mawala yan yung bubbles na yan. Pag di yan nawala sir, papapalitan natin yung tint. Libre naman yan sir. Pero sa ngayon, pagbigyan muna natin siya kasi kakaano lang Then, ang pinaka ko lang talaga dito, yung may isa kaming sir, may pinaayos lang ako dito. Yung sa may lang standang hood, pero lang naman siya, yung clip lang, pinapalitan ko yung clip. Kasi pag tinatanggal mo siya, mamamaya habang tumatakbo ka, malaglag yung stand yung bakal na mahaba. Yes sir, mamalaglag. So sabi ko, palitan. So pinalitan naman nila. So kaya hindi muna kita agad. So chinek ko muna. So yung napansin ko lang yan, ito. Pero swirl marks yan sir, normal talaga siya. So kaya maganda talaga pag nagpa-ceramic coating tayo. Ibabuff kasi muna yan eh. Then after nilang ibuff yan, mawawala yung mga hair scratch na yun. So, ngayon, tsaka nila i-apply yung ceramic coating. Kasi yung ceramic coating na yun, top coat kasi yun. So bago ma-penetrate ng mga yung ipot ng ibon and yung mga dakta ng puno, tapos pa ba? Yung mga nakakagasgas sir, yung mga basahan pa na iba na magpapakarwash ka, dagdag sir, magsi-swirl mark siya. Ito sir, hindi pa nga siya swirl marks eh. Pag sabi mong swirl marks kasi, yung paikot. Parang pa Yan siya kasi, hair scratch naman siya, parang hair light lang naman yan sir. Kumbaga nakikita mo kasi siya dahil iniilawan natin. Kaya isa kong purpose talaga sir kung bakit ko iniilawan, kasi pag tinignan natin yan ng ganito lang, yan mapapansin mo wala talaga siya o hindi mo siya mapapansin. Pero pag tinutukan mo kasi siya ng ilaw, tsaka katulad yan sir, diba yan, pag pinansin mo parang okay naman siya, yan dito makikita mo. Pero itong dark spot na yan, pero pag tinutukan mo yan, makikita mo yung parang may mga pinag-sprayan ng, sir, gusto mo matanggalin na to? Din eh. Sir, ikaw gusto mo patanggal, pwede naman natin patanggal para before kayo umalis, nakatanggal na lahat. Sige, type later na. So, after natin para at least kasi sir, at least pinapakita namin na, napakita namin na nakakabit pa, na hindi pa siya, Tapos 9 kilometers pa to sir. Baba pa, sobrang baba. Pinakamababa ako na release nitong ganito 7 kilometers. Tapos yung pinakamataas na normal lang naman nasa 17 kilometers. Wag lang siya 20 plus. Wag lang siya parang 30, 40 kilometers. Tataka ka na dun, baka mamaya galing sa ibang dealer, dinala na lang dito. Yes sir. Kasi kunwari kung hindi available to, nakipag-swap sila, ganyan makikita mo. Pero yung mga acceptable pa yung mga 17, kasi sobrang lapit lang nun eh. Pwedeng pinagasan lang yan kasi wala talagang gas. Kasi actually sir, ang planta, hindi sila nagbibigay talaga sir ng may gasolina. So ngayon talaga, sagad-sagad yan sir. So yung 15 liters mo nandyan na yan sir. Nakakarga na. Kasi ang problema ko naman, pagka minsan nagde-demo ako like sa Cainta, sa Pasig, pag sila kasi, hindi katulad dito sir, wala kasing, ang pinaka-supply talaga namin ng gasoline station dito, tawid pa ng Galleria, yung Shell dyan. So yung Shell yung pinapakarga namin. So pagka minalas pa yung kliyente, pinabayaan mo ng walang karga, pwedeng tumirik siya dun sa labas. So ngayon ginagawa dito sa Green Hills, kumukuha ng galon, tapos pinapagas PO na doon, tapos tsaka lang kinakarga sa dealer. So kaya ang maganda dito sa mga unit katulad nito, mabababa na yan, hindi talaga siya inikot. Talagang dito lang siya sa loob ng dealer.
So dito sir, check natin. Side mirror natin, power fold. Yan, tapos check natin sir ha. Yan ha. Gumagalaw naman, kabilang side. Gumagalaw sir, no? Up and down. Central lock natin sir, okay naman siya. Window sir, gumagana yan since pagka kinakabitan or ina-applyan ng tint sir, binababa yan. So pagbaba niyan, tsaka yun na nasasagad yan. So makikita mo may allowance yung ganyan, kinakat nila yan. Okay. So yan, okay naman so far ito. Ito din, tubig din. Di mo kasi pwedeng ano to sir, dindinan eh. Papabayaan mo siya, dapat mainitan talaga siya eh. Ito, may ilaw, goods naman. Try na natin siya. Tanggalin ko na to sir. Tapos may... Ay, ito sir, tatanggalin ba? Pwedeng ibalik. Pero kasi, magsasalimin ka din dyan eh. Ito meron. Alam mo sir, maganda lang naman sa RS pati. Black yung ceiling niya, black yung mga interior niya. So, hindi siya talaga yung ma-maintain. Yan naman maganda sa interior na black. Ang interior na black, lalo na especially for leather, pag umulan, tapos hindi mo ginamit yung kotse, nagkakamold siya. So, pero madali lang naman siyang linisin. So, pinupunasan. Makikita mo sir sa mga group ngayon, parang ang problema nila para namumuti. Kasi nagkakaroon ng molds. Kasi yung moisture, hindi na-release eh. Naiinitan, nakukulob yung kotse. Lahat ng kotse sir, ganun naman. Ang mahirap dun sir, yung fabric. Kasi yung fabric, pag nagkaroon ng moisture, nagkaroon ng amag, kapit na yun sa, pinapadetail na yun. Yes, sir. Unlike ito kasi, sir, hindi yan papasok sa loob. Okay naman siya. So, ito, sir, yung sa may gauge natin. Ayan, makita mo, brightness. Sabay ka? Sasabay yan, sir. Ayan. Okay. Sir, alam mo na to, tinitesting na lang natin. So, kung nag-work lahat. So, kunwari, ito naman, sir, mapapansin mo, pag nagda-drive ka ng kotse, nagmamoist yung mga gilid mo. Kasi normally, pag nilalamig ng driver and passenger, nilalagay nila dito. So, ngayon, tumututok ngayon sa, sa salamin natin. So, dyan nagkaka-start, sir, nagmamoist na, sir, yung gilid. So, kung ayaw mo, sir, lamigin, either babaan mo dito. Ang isang technique din pala, sir, yung pinakamababa mo, hindi naman sobrang baba, a-adjust mo siya paunti-unti. Tapos makikita mo pati yung, kasi pag sobrang lamig nagmo-moist yung labas. Yung labas sir, hindi yung sa loob So ngayon, dapat pumantay yung temperature ng labas tsaka yung loob para hindi mag-moist. Or patayin mo to sir yung mga gilid. Kasi pag nakatutok to sa gilid, yan po. Kasi ito sir, kaliwa kanan lang naman sir. Yan po. Then ito sir yung traction control natin, vehicle stability assist. Kita mo sir pag nag-off, pag nasisira, nasa taas, may nakita kang slash. Basta yan sir, dapat di umiilaw. Ibig sabihin, pag umilaw yan, baka either yung sensor or yung system natin kailangan siyang i-reset. Then, isa pang lagi din. Pag napansin mo sir ito, parang nag-neutral, tas dash na gano'n, tas nag-ilaw lahat ng mga vehicle stability assist, ang traction control natin. Either, kailangan number one, kung kailangan i-reset yung ECU natin, or yung madalas ngayon sa tag-ulan, yung nangangatkat ng daga. So, yung mga nangangatkat ng daga, sir, hindi siya kasama, sir, sa insurance and sa warranty. So, pagka nangatkat yung mga wirings mo, make sure mo lang, sir, ano ba, sir? Sa bahay ba, nakasarado? Sa condo kasi kalisin. Pag sa condo yun, sir, mas maganda. Pangit sa condo, sir, yung may malapit sa basurahan. Kasi dun normally nag-i-stay yung Pero pag yung kotse-kotse lang, wala naman yan, okay naman yan. So, pag sa mga bahay kasi, sir, normally, kunwari, yung trash can mo nandito, may mga pagkain. Naghahanap kasi, sir, ng pag-i-stayan talaga yung daga. So, yun yung nagiging cause. Sa ganun, sir, may mga rat repellent. Hindi ko lang alam, sir, kung nag-work yung ganun. Parang para mabugaw lang sila, hindi mo sila nilalason, pero ayaw lang nila magstay doon kasi baka yung amoy or baka may parang pepper something dyan sa Yan sir, try mo lang sir sa mga online, may mga nakukuha naman. Kasi number 1 yan ngayon problema ng mga owners ng mga units kasi nga nangangatkat nga. Siyempre minsan pag nag-i-stay sila dyan, tsaka sir, pag bagong gamit yung kotse, since malamig, basa sila, i-stay sila dyan. Pag bagong gamit mo yung kotse, siyempre mainit, di ba? Mas gusto nila talaga mag-standby sa dyan. So, naglulungga sila. So, yun, sir, pag napansin mo yan,
So pansinin mo na sir, pag may ipot or maamoy mo na agad na parang may something na parang daga. So yun, possible yun. Pero kung wala naman, ibig sabihin kailangan siya. So hindi naman lahat sir. Pwede siyang i-reset. Tumakbo ka lang na at least mga 5 minutes. 40 km per hour ka lang. Steady ka lang. Mag-reset na siya mag-isa. Pero so far naman sir, yung ganito kabababa, hindi naman siya ganun. Just in case na sir. Chat mo lang kami pag may ganun kang na-encounter. So since may Honda Sensing tayo, may auto headlights tayo sir. Sa auto headlights, so ngayon, since masyado namang maliwanag sir. Sa auto headlights sir, for example, ito nasa close na tayo, sabihin na natin sa condo ka, pag start mo ng kotse, basta nasa auto lang siya, automatic sir, nakabukas yung headlight natin. Paglabas mo ng kotse sir, paglabas na natin ng kalsada sir, yan sir, mamamatay siya, so ang iilaw na lang DRL natin. So yan lang, okay naman, nag-work. High beam, low beam, flasher, signal lights, fog lights, di natin makita. Pero gumagana naman sir ito. Hindi lang makita yung ano. Pero i-on ko sir mamaya para pag-picture natin. Signal lights. Telescopic sir. Ito. Sa ilalim. Atak lang. So ikaw na lang mag-adjust mamaya. So okay naman siya. Sir, ito sa may gasoline natin. Tas dito. Sa may hood natin. So ngayon yung side naman sir, pag hindi ka sigurado ito. So, nasa left side naman siya. Check mo lang dito sa icon. Tapos, pag naka-park ka, sir, or neutral ka, yung RPM natin, sir, hindi yan sasagad, sir, ha? Hanggang 4,000 lang yan. So, may limiter tayo, sir, for safety din. Paddle shifter natin, para magamit po, S-mode lang tayo. S, ayan po. Tapos, M1, so, naka-first position tayo, up to 7 position po. Then, check natin to, sir. Okay naman. Home, malabas sir. So sa gasolina natin sir, sa 2 bars mo sir, 93 kilometers yung mababiyahe mo. So ngayon yung average fuel mo, consumption mo, yung 0.07 km per liter. Ano yan sir, di pa kasi nako-compute. So the more na ginagamit mo siya, tumataas yung mileage natin sir, mako-compute niya. So dapat maglibo ka muna sir para makita natin. Or kahit 100 sir, para makita natin yung average. So ngayon, pag yung average mo sir, gumalaw yan, pati yung pinaka-range mo, tataas din yan. Kasi sa ngayon, sa 1 kilometro mo, sa 1 litro mo, 0.7 lang. So malakas yun, syempre, di ba? Kasi nga hindi pa nagagamit. So makikita mo to sir, itong bar na to sir, 0.15, ayan, kilometer per liter yan. So habang nagdadrive ka sir, makikita mo, tumataas baba yan. So the more tumataas ang bar mo, ibig sabihin, maganda yung pagtapak natin ng throttle. Yun yung indication para at least pakita mo sir yung ano ba tong ano. So yan, information naman sir, hindi yan problema. Unlike sa mga, yung iba kasi, sir, parang naka-check engine, hindi siya check engine. So either nakabukas yung mga hood natin, pintuan natin sir, tapos wala kang gasolina, magpa-pop up yan. So next natin, gasolina, 2 hours. So ngayon, ito naman sir, yung elapsed time mo, yan 2 hours 15 sa paggamit naman natin. Tapos trip A, trip B, 1 km per hour. Tapos yung sa Honda Sensing natin, safety support. Ito sir, yung road departure, yan yung umiilaw sir, yung ano natin. Nag-test drive ka sir, no? Pero ano yun, hindi hatchback lang ba? Or yung S. yung S variant? Ay, meron na rin naman siya. Meron din naman siya. Pero hindi ko na On mo lang siya. Pero ano sir, mapapansin mo yun ngayon. Pag nag-drive ka, may puting linya. Sir, nawawala. Pag nawawala ka sa linya, nag-iiba yung kulay niya. Pag nawawala yung linya, nawawala yung linya mismo dito. Yung linya na yan mawawala sir. Pag walang linya yung, kasi di ba may mga kalsada tayong wala namang linya. So, automatic naman sir, nag-go off yung Honda Sensing natin pag walang linya. So, next naman natin yung collision mitigation naman. Ito naman sir, wala namang problema yan kung may linya or wala. Basta may ma-detect lang siyang object sa harap. So, first, mag-warning muna siya. May makikita ka ditong brake na word. Tapos bibip siya. So, indication yun na hindi safe distance yun na sa harapan mo. Kailangan mo mag-minor. Ngayon, pag huminto yun at hindi ka naman nagpreno, automatic siya sir, magpapreno siya. Ngayon, meron sa grupo na nagulat, biglang promeno, kasi nga,
habang nagdadrive siya, may isang intersection, tapos hindi siya slow down, biglang may pumasok na nakabike. Hindi naman gumit na, pero kasi nasa-sense kasi niya hanggang dito sa gilid, sir. So nagpreno bigla yung kotse niya. So ang mahirap lang kasi sa ganun, sir, pag every intersection kasi talaga, dapat slow down ka. Kasi syempre, diba, dapat nga full stop nga yung full stop ang intersection eh. So ngayon, nung na-detect niya yun, nag-sudden break talaga yung coach, sir. Ang pagpreno kasi niya hindi smooth, talagang stop. So pag nakatutok, ang isang issue pa doon, may nakatutok kasing motor sa likod niya. Nung pagpreno niya, hindi naman tinamaan, pero just in case tumama yung motor, actually kasalanan din naman ng motor. Kasi nga, di ba dapat yung sa likod ka, may distance ka talaga. So, kasi dito sa Pilipinas, walang ganong, kung kaya mo tumutok, tututok ka talaga eh. Pero syempre, pag nag-driving school ka, ganyan sir, ganyan kalayo. Basta nakikita mo yung gulong ng dalawa. Yung pinaka-safe distance mo talaga. Anong distance nung yung emergency brake? Sir actually sir, malayo naman na nade-detect ng Honda Sensing. Kasi meron tayong tinatawag na adaptive cruise control naman. Ngayon, yung sa collision mitigation braking system kasi natin, sir, ang inire-require niya lang kasi talaga at least tumatakbo ka na 15 km per hour. Tapos masense niya lang na hindi ka nagpreno. Kusa siyang magpapreno. So wala siya talagang, siguro more or less, sir, itong HRV na yan, masasense niya na yan. Pag nasense niya yan, sir, na hindi ka nagpreno, so sudden brake siya. Kasi alam ko kung kailan ako mag-apply ng brakes para hindi mag-kick yung... Actually, sir, kung nagmo-move naman yung object, hindi siya magpapreno basta-basta. Basta pagka nag-detect niya na... Yes, pag na-detect niya yung isang object, sir, na naka-steady lang, tapos hindi ka nagpreno. Kasi yun, sir, yung nagbabike, syempre, hindi naman mabilis din yun. So, nasa right side siya, dumanan siya, so daan-daan pa nga siya. So pag daan-daan niya ganun, promeno naman nag-isa. Kasi ang problema nga doon, intersection siya. Hindi rin naman siya promeno. Tapos, maliit na kalsada din kasi, sir. Hindi siya maluwag. So, same naman, kumbaga alam mo naman, sir, yung kalsada natin dito, di ba, pag lang, isang two-way lang, tapos may maliit lang na bike lane, maliit lang talaga yung distansya ng bike lane, talaga nasa harapan mo na. So, nangyari kasi dun, sir, yung nagbabike, sa BRV group yun eh. Yung nagbabike, dahan-dahan naman siya. Na-detect siya ni Honda Sensing. Promeno naman siya. Pero actually, mabagal din naman yung takbo nung driver. Pero hindi siya totally parang nag-full stop before, parang dire-diretso lang kasi siya. So, normally kasi, sir, pagdadrive niyan, pag sa mga intersection, slow down ka talaga approaching ng intersection or full stop. So, depende, sir, kasi sa Subic, di ba, first stop, first go dun eh. Hinto ka muna before ka mag-go. So, normally kasi talaga, ganun talaga yung process ng pag hindi tayo nakatawag dito, may mga walang stops, yung mga signal lights natin, naka-red or biblink ng orange, ganun lang talaga dapat. First stop or full stop ka talaga sa intersection. So, pagdating sa distance, sir, basta ma-detect niya, walang, sir. Pero, more or less, sir, nung napapansin naman namin, sir, nung nag-test kami ng ganyan, sir, kalapit, yung HRV na ganyan, magpapreno na siya, masasense niya na. Pero, yung pinaka-coverage kasi ng Honda Sensing, malayo pa lang, sir, kasi ito, next naman natin, ito yung adaptive cruise control natin. Yan, sir, yung madedetect niya. Pag bumagal yung nasa harapan mo, babagal din siya. Ito naman, sir, para magamit mo siya, pindot siya, makikita mo yung icon dyan. At least 40 above, mag-stay ka lang, sir, sa isang speed. So, for example, nasa S-Lex ka, try ka muna ng 100 km per hour. Steady ka na ng 5 seconds sa 100 km per hour. Kitawan mo, sir, yung gasolina mo. Mag-isa na siya magta-throttle, pa nag-slow down yung harapan mo, sir, mag-slow down din siya. So, hindi mo na kailangan magpreno. So, pagdating din dyan, sir, makikita mo din, sir, na sobrang layo din yung nade-detect ni Honda Sensing. Kasi nga ito, sir, na-adjust mo pati yung distance yung nasa harapan mo. So, from itong kotse mo, siguro, sir, hanggang dito, yung next na, ano ba yan? Accord ba yan, yung puti? So, ganyan kalapit, sir. Ganyan kalapit, sir, ganyan kalayo pag nag-slow down siya.
tsaka pag nag-stop. Kasi for example, minsan pag ganyan, kunwari nagda-drive ka, tapos syempre, normal naman talaga natin sa Pilipinas, either ganyan or talagang tututok ka sa traffic. So, ang Honda Sensing natin, sir, ito, pinaka-safe niya talaga yan. Ganyan, kalayo, yung puti na yan. So, ngayon, kung medyo lalayuan ka dyan, sir, pindutin mo lang to, sir. So, the more na nababawasan yung linya mo, sir, nag-work naman, so, bumababa din po. Pwede mo siyang gamitin actually sa EDSA. Basta 40, ngayon, sir, pag nagda-drive ka, wala ka pang 1,000 kilometers, before first PMS mo, bawal ka muna mag-exceed ng 100 kilometers. 100 kilometer per hour. So at least pinaka-safe mo, sir, mga 90. So para after first PMS mo, sir, pwede mo nang gamitin yung mag-above ka na ng 100. Pero syempre, dun tayo sa legal lang, 60 to 100 lang naman po. So dito naman, sir, ito naman yung LKS mo naman, yung lane keeping assist mo, sir, may torque siya. So ibig sabihin, yun yung mapapansin mo na parang gusto mo lumiko pero pinipigilan ka. So ngayon, para at least magkaroon ka ng i-authorize ka ng Honda Sensing, sir. So yun, normal, sir, dapat mag-signal lights ka. So para i-allow ka niyang mag-change ng lane. So next natin, sir, itong rest naman po, plus and minus. Pag naka cruise control ka, sir, pwede mong bilisan using this one naman po. Bawasan or babaan po. 3 ways to cancel, sir. Cancel mo dito, magasolina ka lang, or preno, just in case of emergency. So dito, okay naman siya, no? So yung clock natin, set na natin. Sumasabay na siya. Dito, sir, iwalay po. Diyan na yan, sir. So, anong oras na ba, sir? Magta-12 na. 11... Ano, sir, sa'yo? 58. So, yan. 11:58, goods na. Okay na po. Sa display naman, sir, pwede tayo magano ng ano yan, magtanggal. Kung ayaw mong may naka-display sa'yo dito. So, yung mga hindi mo pwedeng tanggalin ito, yung mga Honda Sensing, yung mga iba. So, yung mga naka-block ito, yung pwede mong tanggalin. Pero hindi, mahalaga yung gasolina eh. Hindi na natin galawin yan, sir. Okay naman yan. So, okay naman siya. Nag-work naman to. Bluetooth hands-free natin yun, sir. Yun. Gumagana naman siya. Yan. So, connect natin mamaya. So, dito naman, sir, sa multimedia natin, sir. Infotainment naman natin. Check natin yung radyo natin. So, saan tayo? Dito actually pwede, sir. Hold mo lang. Check natin sa iba. Ang radio may... Yes, sir. Okay naman, sir. Tapos, actually, pwede mong set yan. Gano'n ka na settings. Audio. So, this, sir, pwede mong timplahin yung bass. Treble niya. Yes, sir. Dito, sir, sa bass, huwag mo na masyadong ano yun. Kasi yung bass, ano to yun, nagkukos yan ng mas mabilis masira yung ano eh. So, ito pwede yan, sir. Para yung Twitter mo lang, sir, magano. And then, itong speed sensitivity naman niya, ito yung sa sensor niya. The more nagbumibilis kasi, sir, maririnig mo yung mga NVH po, yung mga noise, mga vibrate. So ngayon, pagka tumatakbo ka na ng mabilis, mag-a-adjust siya ng 3. So tataas siya. So para sasabay siya sa ingay ng cabin mo. Para hindi mo mapansin. So the more nagtaasan mo, mas tataas, mas lalakas yung ano niya. So ngayon kaya dito, ganyan lang yung volume mo pag naka-neutral ka. Kung tumatakbo ka na, sir, bumibilis ka na, mag-a-adjust siya ng up to 5. So yan, kahit mga 3. Fader natin, sir. Harap. Likod. Okay naman, sir, ng lahat. Gumagana naman. Center mo, sir, yun yan. So may sa radio natin, may AM, FM tayo. Sa pag-save, sir, for example, gusto mo na yan, hold ka lang. Yan, channel 1. Hold ka lang ulit. Hanap ka ng isa pa. Hold mo, sir, 2. Yan, 3. Babaan na natin. Hold lang. Yan, sir. Para pag nagda-drive ka, sir, pwede yung volume, pwede mong
Palitan, yes sir. Left and right ka lang sir. Yes sir. Ito kasi audio control sir, safety feature yan eh. Para hindi ka na tumitingin dito. So ngayon, magsasave ka na ng mga, ano mo, yung mga radio station mo. Or pag nag-bluetooth ka sir. Pag nag-bluetooth ka naman, pag nag-bluetooth ka, yan din, may Spotify tayo. Tapos USB naman sir, pag may tugtog ka sa USB, lalabas ito may USB. So ngayon sir, yung Apple CarPlay naman sir, connect natin sir. Android sir, connect natin sir. Add phone tayo. Hanapin mo lang sir si Honda. Ito 138. Yeah, hindi sir, Honda lang po. Exactly. Yes sir, tapos start now. Android Auto tayo. Mas maarte si mas maselan kay Apple eh. Kailangan si Siri naka-on. Exit. Yes sir. So Google Map natin lalabas. So hindi lahat ng application natin sir. So phone mirroring lang siya kung anong kailangan lang natin. So mga necessary application lang natin. So pati yung natin, wallpaper natin, si ma'am nandito na. So ito na natin yung smile ni ma'am. So ayan sir, ayan yung mga natin. So ito guys, Automatic yung lalabas yung lahat sir, opo, apps na pwede. na pwede, yes sir. So yung mga YouTube Music sir, pag meron ka nun, nilalabas yun dito. Pero yung Hindi. video hindi. Yes sir, may iba sir, parang kala mo ginagawa nila, parang gini-jailbreak nila. Isira nila yung system, tapos ma-open nila yung mga Netflix, ganun. Pero sir, mawala kasi yung warranty mo. Actually, ito nga meron, no? DLC, pwede ka magano ng video. Pero hindi namin ina-advise. Kasi sir, baka habang nagdadrive ka, nakikichismis ka, diba? Parang, uy, ano na nangyayari? So, pa. So, check natin. Messenger yan, sir. Pwede ka rin tumawag na Messenger, Spotify. Spotify tayo, sir, para makita mo yung quality talaga. Check na natin, sir. Screamo pala si sir. Imo pala to. Mga pala to, mga Taking Back Sunday, mga The Use. Naganda sa MCR. Ayun. Pala to, so may mic